guys! Hello! Oh my God! Hello! We are broadcasting live na live. Hindi naman live na live to. Kasi podcast to. So dito kami guys sa Ajman. Dinala ko sila dito. True. Of course, may kasama ulit kami. Ay, by the way, mag-welcome muna tayo sa kanila. Okay. So, may guest kayo. True. Again guys, you are watching sa aming podcast na pinamagatang Live Unfiltered! Welcome back again, guys. It's me again, Greg. At may kasama tayong bago ngayon, si Manong. And Carlo and Dodong Icy. Wow, taray. As far as energy. True. As what I've said, guys, dito kami nag-shoot sa Ajman sa place ni Carlo. Uy, grabe naman. Ito lang yung na-prepare ko. So eto guys, nabasa nyo naman sa topic, sa title ng podcast na ito, pag-uusapan natin ay Pinoy Crab Mentality, the myth, reality, or excuses nga lang ba to? O, di ba? Doon, naintindihan? Pakitagalog nga. Tara. Mga basta yon. Oo, yon. So ito nga guys, kung may promo ang Pinoy, ito yung buy one take one. Kasama palaging libre ang crab mentality. Totoo nga ba yun? So pero legit pa talaga na madali tayong mainggit o maghilahan pababa? O convenient excuse lang yan para i-justify yung failures natin. So today, sa Live Unfiltered, pag-uusapan natin yan. So excited naman kayo guys. Sige nga Yes. daw. Mukhang medyo juicy to. Oo nga, kasi yung iba guilty, yung iba hindi naman. Pero pag-uusapan natin ito para mahimay talaga natin siya. So guys, unahin natin yung origin ng story. Saan nga ba nagsimula yung term na crab mentality sa tingin nyo? Sa tingin ko kasi parang sabi nila, pag may crabs daw sa balde. Sa bakit? Oo, okay. Then parang pag may mga umaakyat, naghihilahan sila kasi yung weight ng crabs is yung claw nila parang sasabit lang, and then ang point is hihilahin. Kaya parang yun na siguro yung term na crab mentality sa mga taong ayaw malamangan. Ikaw, Manong, anong take mo? Ewan ko, naisip ko lang, ewan ko, technically ba yun, na yung parang origin ng word. Kasi pag nakita mo yung crab, di ba, galaw sila ng galaw in one direction lang. Parang wala talagang, parang kung nasa bucket sila, packet lang sila ng packet kasi gusto nila lumabas. Maka-escape, kumbaga. So, hihilahin nila yung nasa taas nila para makakyat sila. Ikaw, Dong. Ang pagkakaintindi ko sa crab, Mentality. para yung crab, dalawa yung mata kaliwat kanan, left and right. Yun lang. Dalawa din naman ang mata namin. Pero left and right, di ba hindi pantay? Di ba hindi pantay yung crab? Tingnan nyo yung buong buhay na crab. Di ba? Pag aakyat yan, nagugulan kung saan aakyat. Ganun. Sige. Galing. Bahala ka. Yan ang trip mo. Chares. Iba ka. Ganun lang talagang trip natin. Well, Walang basagan. Oo nga. Sa bagay, kung yun ang pagkakaintindi niya. True, di ba? So actually yun nga yun. Actually, Dong, let's correct that, Pero kasi, yung totoong crab mentality na origin ng term is yung parang yung mga alimango nga daw, yung mga crab, nasa isang bucket, usually gusto nila maka-escape. So nag-aakyatan sila paakyat. Yung ibang mga nasa baba, imbis na tulungan, 'di ba, maka-escape yung iba, hinihila pala baba para sila yung maka-escape. Kaya siya naging crab mentality. Yun ang pinaka-origin ng term na crab mentality, 'di ba? So yun. Kailan niyo ba unang narinig yung crab mentality? Kayo ba? Ako siguro nung sa school na, 'di ba? Sa school, high school, social parang studies ba yan? Hindi, more on values education, 'di ba? Yeah, kasi I remember I think high school ba elementary. In-explain yan ng teacher. Yeah, yung crab mentality or different mentality ng mga Pilipino specifically. Yun. Ayan. So ngayon, since na-breakdown naman natin yung origin ng term, mag-ano naman tayo ngayon, mag-chikahan about the everyday examples. Yung talagang nararanasan, kung may naranasan ba tayo or kung tayo mismo nakaranas na ng gano'n, di ba? So, meron daw tayo dito, halimbawa sa workplace, di ba? Yung pag may na-promote, yung parang instant chismis agad, na may na-promote yung co-work nyo. Yung iba, pag chismis na, na-promote lang yan dahil keme, di ba? Ganun, di ba? Usually may mga ganong chismis. So, ikaw, meron ba kayong ganon? Kasi may ilang kami mga Pilipino sa opisina. Hindi na iwasan na hindi naman pinag-iisipan ng masama, pero alam mo parang part ng chismisan na kaya na-promote kasi nagpapalakas, magaling magpalakas kasi sip-sip, ganyan. Pero it doesn't mean naman na yun talagang gusto naming isipin. Para lang siguro may mapag-usapan. Yun yung experience ko. Ako ito recently lang kasi yung friend ko nag-resign siya sa work. I-mention ba natin ang name? Tag na lang kita, Beth. Recently lang siya, nag-resign siya, and then sabi ko bakit? Kasi daw yung almost kasabayan niya na-promote. Bumongga na. Oo.
Kasi nga daw parang may affair with that. Juicy, besh! Lagi ganyan, may ganyan Oo, talaga. may gano'n. So yung mindset, kasi may affair kaya gano'n. So, ayun, sabi ko, bakit ka nag-resign? Kasi sabi niya, kasi alam mo na, kung yung affair, tapos mahirap pantayan. So, parang wala ka ng, parang ligwa ka na dun sa promotion. Kaya, well, kung iisipin niya naman na dahil lang kasi may affair na ganyan, kung confirm naman, diba? Ay, oy, tag na lang kita. Shout out. Ikaw daw, meron ka na ba nun? Marami sa amin, Alimbawa, go. yung sabi nila hindi deserve daw nga i-promote kasi kailangan pang i-take exam. Tapos 'di ba, yung dito naman ano yun, yung parang kakilala lang, tapos pagbutuhan nga, ito yun kasi tropa lang. Tropa, Ganun yun. Kasi tropa kung close, may tendency talaga nga, ipo-point ka nga, ikaw ipo-promote. Ganun yun. Tapos na mayroon din pagchismisan, ganun lang. O kaya yung tipong sitwasyon na sinisiraan mo yung ibang tao. Yun ang susunod natin pag-usapan. Yung mga OFW scenarios na parang yung kapwa Pinoy pa, yung makakasira instead of support, di ba? Kasi parang, di ba, usually sa OFW life, kapwa Pinoy pa yung mga unang, halimbawa, magre-report, di ba, sa amo or kasiraan dahil naiinggit, di ba? Pero, masama ba yun kasi kapwa Pinoy mo, masama yun kasi ni-report mo kasi kapwa Pinoy mo. At kung meron naman talagang ginawang something. Oo. Diba? Yun naman yung parang questionable doon. Depende sa sitwasyon na, di ba? Kung may ginawa talagang masama. Instead of parang pagtakpan mo pa, di ba? Pero well, kasi di ba, ang major rule lang naman ngayon is maging tama, di ba? Kasi ang hirap kasi ipagtanggol ng mali. Yeah. So kung mali, tapos ang iniisip doon is sinumbong dahil crab mentality nga. So parang ang pangit ng pagkakaintindi. So kung mali is mali talaga. Oo. Ang pangit lang doon is may nagsumbong. Oo, parang kaya lumalabas tuloy na hilahan. Oo, natatag siya as crab mentality. I don't, yung masama din yung notion na, pagka Pilipino ka, kapwa Pilipino, parang dapat may consider ka lagi. Di ba na dapat, hindi mo dapat gawin yan. Kasi kabayan mo, ganyan. Paano kung mali talaga? Ayun nga, oo, tama. Paano kung mali At saka talaga, kasi hindi na rin natin nilalayo, may mga kabayan kasi talaga na. Oo, na meron din talagang kabulustong mga ginagawa. Oo, at saka diba? may mga kabayan din talaga kasi na naghahanap na lang din ng mali ng iba. Para, di ba? Yun naman, Kasi true. ending doon, kung hindi mo sinabi, tapos alam ng amo mo na alam mo pala. Damay ka. Damay. So ikaw at the end, ikaw yung maapektuhan. At eto naman, sa social media naman, di ba? Tapos na tayo sa workplace, sa pagiging OFW scenarios or life natin. Sa social media naman, yung mga inggit, like for example, yung bakit siya may iPhone 15, ako 11 Pro pa lang, or yung flex mo yung new car, new bag, or travel mo, instead of support, may magko-comment agad na, ay, inutang niya lang yan. Di ba? May mga ganong eksena. May mga nakikita na ba kayong ganon or may naranasan ganon? Ikaw muna, Carl. Ikaw. Dong, ako. meron sa'yo, di ba, lalo sa mga travel goals mo? Sino mga na-inggit sa'yo? Go! Shoutout muna. Shout out mo, itag na natin. Wag muna. Wag muna kasi Mamaya. hindi ko pa kaya. May sinabi siya na kasi nga may nagsabi nga hindi ko daw deserve nga magka-abroad kasi nga ano yun, yung kahinaan ko kasi yung memory ba, di ba? Ganon. Kinaya ko. Yun, naka-abroad ako nang dahil sa iPhone. Explain natin. Sabi daw kasi kay Dodo, hindi kaya ni Dodong mag-abroad. Yan, at saka ano pa? Gusto ko yung may pa-explain. Pero Kasi daw ano? Kasi daw ano? Shobo. Ano ba yun? Bubita. Ganon. Alam mo Grabe naman yun. Pero friendly ako. Although may point naman. Oo. Sila Parang kailangan i-bleep. Pero di naman sa ganong level na sobrang hindi kaya. Tapos isa pa yung travel goals mo, yung parang hindi ka daw maka-experience Hindi ng ko snow. maka-deserve sa snow. Wow! Hindi daw ako Ipa-flash natin dyan. Ipa-flash na lang namin sa susunod. Naghubot-hubad po si Dudong sa snow. Kumain din po siya ng snow. Yun. Oh. Basta. Alam mo na yun. Wow! Tag ka na lang din na ulit. Oo, i-share na yan. Ikaw, paano? Alin, nasa na ba tayo? Yung social media, yung mga ganong MD, like mga pa-post, tapos biglang may nagko-comment na, ay, inutang lang yan, ay, ano lang yan. Wala naman akong experience na ganun. Pero yun nga, somehow, napipigilan ako mag-post. Kasi, ay, sorry. Ano ba yun? Kasi nga, parang, iniisip mo yung isipin ng iba. Parang ganun, na parang, may iba na hindi okay, tapos ikaw okay, tapos, alam mo yun, parang magiging negative yung dating sa kanila. Yun nga yung ano ko doon.
Shoutout na rin natin yung friend natin isa dyan. Puro tayo pa shoutout. Marami yata tayo itatag mamaya. Friend, di ba do? Meron tayong isang friend na ngayon ay sobrang mag-post ng mga flex niya sa buhay kasi nga daw, kinawawa yung nanay. At hindi ko naman sinasabi kung sino. Kasi nga daw, kinawawa ng mga kamag-anak yung nanay, kaya siya nag-post. Pero dati talaga, ayaw niya mag-flex or mag-post kasi nga, parang kay Manong, kinukonsider niya yung mga nararamdaman ng mga kamag-anak niyang, let's say sabihin natin nasa laylayan or na yung medyo Hindi naiangat kasi nga hindi na. Kasi nga hindi nakahila. Very crab mentality. Sa akin, yung safety na rin. Kasi ngayon parang kung mag-post ka ng kung ano na sa social media na merong ganito, merong ganyan, baka mamaya may mag-ano sa'yo, di ba? Pero ako kasi, sabi ko dun sa friend natin, may sa friend namin actually, na parang ako for me, sana tingin mo yan dahil gusto mong i-post yan, hindi dahil sa may pinapatamaan ka or may something ka. Hindi yung bit yung pangalan. Wala, lang. I-blip ko yun. Sorry, nadulas ako. Sorry. Ay, akala ko te. Kaya ko yun i-blip, guys. Hindi ko maririnig yun. Wala mo tayo patubig dyan. Dong, patubig nga, please. Kuha mo na ako tubig. Yes, mag-waiter dog, mo na ako. please. Ako na. Hindi na, go lang. Giling. Nasamid ako dun sa pangalan. Kalabot eh. Hindi ko kinaya. Oo, akala ko yun. Sorry, i-blur ko na lang po yung kineme. So yun nga, sabi ko, gawin mo sana yun dahil gusto mong mag-post because for memories or something, 'di ba? Hindi yung sana may papatamaan ka ganun, 'di ba? Hindi kasi minsan deserve din. True. Yeah. Oo, parang true. Alam mo yung parang clapback. Yeah, true. Bahala kayo sa buhay nyo basta kunyari man nakawawa man yung mami. Eh di, eto kami ngayon, Bahala kayo dyan. Okay. So ito naman, next nating pagchikahan is yung the psychology behind crab mentality. Ito nga ba ay Pinoy only na mga tawag dito na kaugalian or na basta ganon or talagang universal human behavior naman to? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang crab mentality? I think universal yun. Hindi lang yung Oo, kasi yung feeling ng envy. Oo. Hindi naman yun sa Pinoy lang pero kahit naman nasa ibang nature yun ng tao na mainggit. Nagkataong syempre na nadidiscuss yun sa lecture natin. At tsaka alam naman natin yung Pinoy lalo na pag may mga certain na mga attitude, parang nagkakaroon tayo ng parang let's say yan, crab mentality. Parang na-attach na lang mismo dun sa daily lifestyle ng Pinoy. Wow, taray naman yun. Siguro. Wow, meron tayong go. Snacks. Go lang. At siguro dahil na rin sa social economic status ng mga tao, 'di ba? So yung mga kasama mo hindi pareho ng social economic status mo. Isipin nila ganito, ganyan ka, kaya mo nakuha yan kasi sumipsip ka. 'Yon. And hindi lang siguro sa envy na sinasabi mo, Carlo. I think meron din yung parang ako naman naniniwala ko hindi lang siya Pinoy only kaugalian or something. I think universal naman talaga yan. Kasi yung crab mentality, it's rooted naman talaga siya sa inggit and insecurity din. Diba? Tapos isa pa, yung meron din question dito na, yung daw ba, is it envy, insecurity, or survival instinct? Kasi diba, usually, pag sinabi mong crab mentality, meron yun na, if yung kasabihan na parang, if I can't have it, they can also have it either, diba? Tama. Ayun nga, normal talagang, ayun yung literal na crab mentality, diba? Diba? Kasi parang hindi lang naman sa Pinoy talaga yun. Oo. Diba? Malalim ang English. Kasi nakatitig siya sa atin. So, parang may sasabihin sa akin, I'll take it more on the survival instinct. No? Parang let's go back kung bakit ba tayo lahat nandito sa UAE, di ba? Kasi sa akin, wala masyado opportunity sa Pilipinas. And gusto kong maayahon sa kahirapan yung family. Wow, seryoso, di ba? Pero yun naman talagang totoo. Di ba? Kaya tayo nandito. Kaya nagpursige, nagsimula ka sa mababa hanggang steps by step, gin success. Step by step. Ayun, it's more for me, I'll take it as survival instinct na lang kaysa inggit or whatsoever. Tama, 'di ba dong? Unsa? Parang hindi naman. Basta. Sa akin naman. Tanong na natin sa Tagalog. Sa tingin mo ba yung pinagmulan ng crab mentality is sa inggit ng mga Pinoy lang ba or mainggit din ba yung mga ibang lahi? Kahit ibang lahi, ganun din sila. Parang ganun din. Pero hindi ko kabisado kung yun yung sa ibang lahi. Kasi sa akin naman minsan mainggit pero na-challenge ako kasi gusto ko ding abutin na naabot niya nga hindi ko kaya. Diba? Parang padulo na. Hindi kasi, diba? Parang iyakan na to. Kasi late naman kasi ako nag-abroad Late na talaga.
Tapos ano yun, sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko kaya? Kakayanin ko din. Kasi bago ko nagigets ko naman yung sinasabi ni Dodo na parang instead niya yung parang paniwalaan niyo yung sinasabi niyo ba? Talagang ginawa niya challenge. Oo. Di ba? Kasi nga, ang hirap talaga din pala mag-abroad. True naman yan. Kasi hindi ko naman na-experience na wala naman nagsabi sa akin nga, ano yun, di ba kapag nag-abroad ka, uwi ka nga, ganito yung palang buhay nga pagdaanan mo, di ba? So, dito ko na na-experience na yung nag-abroad ang nauna, sabi ko, bakit hindi kaya ako binigyan ng mga imported na gano'n? Kasi pinaghirapan pala nila yun. Tapos nga, experience ko na, nga trinay ko nga, ay, ang hirap pala talaga nga, hindi ka magbigay. True. So, ito naman, bago pa tayo magkaiyakan sa kwento ni ang buhay ni Dodong. Una sa lahat, maraming salamat sa patubig at pa-chips mo, Dodong, dyan. Sorry. Nasamid ako doon kasi may bilang. Shout out kay Nol. Thank you. At naman, pag-usapan natin ng crab mentality, is it a myth or reality? Yung myth side daw, ito yung myth side ng crab mentality. Minsan ginagamit na excuse, hindi kasi nasuportahan, hindi ibig sabihin crab mentality na agad. Baka di lang talaga interesado yung tao. Let's say for example, yung parang halimbawa, may business ka. Gusto mong parang ano sa tao na, uy, ganito, ganyan, supportahan mo naman ako, may business ako. It's either ba yung dahil ayaw kong supportahan, dahil hindi interesado sa'yo, or ayaw kong supportahan dahil naiingit sa'yo, baka mag-success ka, baka yumaman ka, hindi ka supportahan. Yun yung parang myth side daw ng crab mentality. What's your take about it? Feeling ko may point din. Kasi parang, well, hindi naman natin ma-please yung mga tao, lalo na kung hindi naman talaga interested. Ay, ala. Dahil dyan, thank you po sa talaman. Adyan na yung ating order. Yes. Commercial break. Hello, my friend. Yeah, pakilagay nga muna dyan yung steak. Wait, huwag mo utusan, namamaga ang mata. May facts. Thank you. Ay, ang laki. Okay, thanks. Okay, yes, Carlo. Ayun nga, parang hindi naman kasi natin ma-please yung ibang tao na bumili sa business. Kasi what if hindi naman talaga nila gusto? True. Pero may point din naman doon na as a friend, alam mo naman yung mga Pinoy, as a friend, pwede din namang i-support. Isang beses. Isang beses, ganun. Well, may point din naman ng myth. Meron din namang point na, basta may point sila. At ito naman, para ma-differentiate natin, yung reality side naman daw ng crab mentality, yung it exists, chismis, sabotage, and backstabbing are real. Yung tipong imbes na tulungan ka, mas pipiliing pabagsakin ka. Yun daw talaga yung reality side ng crab mentality. Diba? Ikaw, Dong, sinabotahe ka na ba? Wala pa naman. Oo? Pero may mga naririnig ka doon na, kunyari, hindi ka deserve, ganun. Sa tingin mo, ano yun? Dahil ayaw ka nilang maging success or talagang hindi sila believe sa'yo? Sample na lang natin, Dong. Yung dati, sinishika ka na. Ikaw, bakit ka may 2 days off ka? Ay, ganyan, kami, isa lang. Ganyan. Ayaw pala. Diba? Marang mga chika. Pero wag na. Sabihin mo. Sabihin mo, unfiltered tayo dito. Hindi, wala naman kami pinapatamaan. Ang idea lang doon is, kung siya may 2 days off, then yung iba, 1 day off lang. Parang, hindi naman dahil sa deserve niya or dahil sa deserve mo din na 1 day off, talagang ruleta lang ang buhay. Kung sa tingin mong nakuha niya yung 2 days off, na lang, gano'n. Wala nang dapat pang sabihin. Di ba? Hindi, at saka pinaghirapan mo naman siguro. Pinakita mo na, alam mo yun, yung lahat. Ganun, bahala na. Pinakita mo kung paano ka magtrabaho, di ba? Dahil na ba sa judgment? Kaya siya naka-2 days? Okay. Ang idea ko dun is, kasi ang company is 2 days off talaga. Okay. Sorry. Tapos isa pa kasi, yung work-wise naman talaga niya dati, di ba dati, na parang, bakit siya papasok kung wala naman siyang gagawin, lalo rin sa yung mga bosses, wala naman. Kaya ang daming humanas ng 1 day. True. Kaya. Okay. Pero hindi ko alam maintindihan kasi yung kontrata nga daw. Yun nga, actually, dapat nga, nalinawin naman talaga yung sa kontrata. Kung 1 day off ba siya, 2 days off ba siya. Ganun naman talaga dito. Siguro yata parang wala. Yun kung magaling ka, edi deserve mo ang 2 days off. Dahil dyan, baka maungkat pa yung kontrata ni Dudong, gawin pa siyang 1 day off. Okay na yun, di ba? Bawal na. Baka makarating sa makina. True. Ito naman tayo. Since pag-usapan natin yung mga myth, reality, yung psychology behind it, yung origin ng term, eto na, let's break the cycle of the crab mentality. Yung pag-shift daw ng mindset, first and foremost. Halimbawa, yung instead of bakit siya meron, ako wala, gawin daw natin itong, kung kaya niya, kaya ko rin. Diba? Yung parang ginawa ni Dodong, diba? Anong masasabi mo, Dodong? Tama ba yun? Tama yun, kasi kung kaya niya, kakayanin ko din. Kasi yung pag-abroad ko dito, sabi ko, ang bilis naman nilang nakapasa doon sa interview, mga ganun. Paano kaya ako mag-abroad? So, naghanap ako ng sponsor nga maka-abroad talaga. Tapos lahat uutangin hanggang sa dulo. Kasi muntik na kong mag-give up kasi ang hirap talaga. Kasi pero, kinaya ko, sabi ko, kung hindi ako magtuloy-tuloy, tapos uwi ako ng Pilipinas, pagtawanan ako, di ba? So, tinuloy ko na lang hanggat mahirap. Dahil dyan mag-hi ka muna kay Ninya.
Okay daw, be. Alam mo sinin niya? Hindi. Yung step by step pero sa success. Step by step. Kulang ka ng punda, be. Oo. Tsaka masyado dapat hindi pantay. Ikaw, kayo, about it. Yeah, ganun din. Shift of mindset now. I think yun yung ginagawa ko. Yun yung ginawa ko from the start at yun pa rin yung ginagawa ko hanggang sa ngayon. Na kung kaya nila, kaya ko rin. At saka kung nagkaroon sila, magkakaroon din ako. Yun yung ginawa ko from the start. At hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagawa ko. Next naman, ito, Carlo, sa'yo. Hindi, si Carlo, ito naman sa kanya. Yung celebrate wins, yung maging genuinely happy sa success ng iba, kahit maliit. Ay, ako, alam ng mga friends ko yan, na kahit sobrang maliit lang na achievement, sobrang sineselebrate ko within me, na masaya ako para sa kanila. Kasi dumating na ako sa point na kontento na ako, na tipong hindi ko na kailangan ng validation ng ibang tao para maging masaya. So, ang kailangan ko na lang dun is, pag nakatanggap ako ng achievements, alam mo yung feeling nila na masaya sila dahil achieve sila, masaya na rin ako para sa kanila. Kasi parang wala na rin naman akong iba pang reason bakit kailangan ko silang i-down. Kasi okay na ako eh. True. Kasi siguro yun yung number one siguro reason kung bakit di na down mo yung ibang tao kasi hindi ka pa okay. Correct. Feeling ko yung a certain factor that tawag ito nag-contribute sa parang pag-practice mo ng crab mentality is your state of sa buhay, parang sitwasyon mo sa buhay, parang gano'n. Ito pa, may isa pa dito, yung breaking the cycle, yung support system. Like for example daw, sabi daw, yung OFWs and kababayans need more lifting each other up kasi para-pareho tayong mag-hustle. 'Di ba? Actually, totoo nga yun. Sana nga, 'di ba? Sana yun ang magandang sitwasyon or ideally yun ang mas magandang gawin sana ng mga natin mga OFW, lalo na sa ibang bansa na nag-work kayo, na imbes na maghilahan talaga pababa, magsiraan or something, sabotahe or love something, sana mas maganda talaga nagsusuportahan na lang, di ba? May isa akong example, kasi meron akong di ba, naka-Nissan Kicks ako. So, meron kaming group doon sa Facebook na group ng mga kabayan na naka-Nissan Kicks. So, yung iba doon is, pag may mga opening sa company nila, doon nila pina-priority ilagay yung mga email address o mag-apply kayo muna dito kasi ipa-priority yung mga kabayan na 'di ba, ng mga dito yung mga binacker. Well, hindi naman actually binacker, yung parang mas bibigyan lang din ng chance kasi parang kung kilala niya na kabayan at maayos naman magtrabaho. So parang yun na rin siguro yung example ng support system ng mga OFW. Yeah. Yun, sa akin naman, syempre may mga staff ako sa company. So every time na magkakaroon kami ng hiring, lagi kong wini-wish na sana may kabayan. Or pag may na mag-apply, o pag meron naman nag-apply, sana makapasa to. It doesn't mean na ipapasa ko siya. Interviewin ko siya, pero i-wish ko na sana okay yung interview niya. Yun. Para makapasok siya. Pero syempre, fair pa rin ako. Kung hindi siya nakapasa, hindi, wala akong magagawa. Kukunin ko talaga kahit ibang lahi. Oo, tama yun. Parang ini-encourage mo sila na mag-apply. Yes. Well, hindi naman exactly natanggap agad. At least sila dapat iba kasi talaga pag yung mga kabayan yung pinapasok sa company. At saka, binibigyan ko ng opportunity. Kasing iba, dahil sa ibang company ba, kailangan may backer ka, kailangan referral. Yung iba, hindi na makapasok kasi hindi na re-refer. So, yung ibang magagaling talaga, hindi makapasok dahil dun sa ganong sitwasyon. So, pero pag na-interview mo sila, ay magaling naman pala. Pero may question ako. Parang, pag referral ba ng mga kabayan, parang is a no? What do you mean? Okay. No, I mean, tulad nung nakwento ko, parang i-refer ng mga kabayan doon kasi kabayan. No ba yun or yes? What do you mean no or yes? I mean, parang kasi positive ba yun or negative? I mean, kunyari, si Dudong. Si Dudong. Pasok na. May company kami na opening, tapos sasabihan kita na, may mga friends ba kayo dyan na opening kasi kabayan. Parang, if in case man, ipa-priority ko yung mga kabayan na kakilala mo. Makilala nyo. Parang goods ba yun or magiging unfair? Hindi naman sa ipa-prioritize. It's more on bibigyan ko siya ng chance ba na ma-interview. Yun. Pero kung yung profile hindi talaga swak doon sa required job, hindi ko siya pipilit. Hindi ko siya pipilit. Pero syempre ipapasok lang yung mga pasok doon sa profile. True. Hindi naman, tama rin. Kaya yun din yung maganda rin sa pagiging OFW kasi yung hindi alam ng iba na ang mga OFW nagtutulungan din talaga sa mga kung saan yung may mga hiring, bigayan talaga ng mga chance sa iba, means mga companies na ganito, apply ka sa mga ganito. Oo.
At dahil nga dyan, yun na yung na-discuss na natin yun, yung parang pang-apat sa Breaking the Cycle na pay it forward. Nasabi daw dito is, be the Pinoy who shares opportunities, not just chismis. Tama. So yun yung napag-usapan na natin, di ba, Dong? Yung parang kahit ikaw, may kakilala kang kabayan na, may hiring sa amin, mag-apply ka dito, ganyan-ganyan. Imbis na, wag ka na mag-apply dito kasi imbis na siraan mo yung, alam mo, yung trabaho or whatever, yung opportunities, sinishare mo sa ibang kabayan, di ba, Dong? Meron kang ganon? Meron, pero depende din kung puro kabayan-kabayan ang mag-i-interview, head to toe silang titingin, di ba? Kasi ano rin naman, aminin din naman talaga natin. Medyo mataas ang standard natin, mga kabayan. Tama. Diba? Diyos ko, huwag na tayo magplastikan. Kasi ano yun, kung ang kabayan ko i-refer sa ibang lahi nga mag-interview, parang kampante ka nga kukunin siya o hindi. Pero kung kabayan nga imong lalapitan, tapos kabayan mo rin i-refer, parang 50-50 talagang tatanggapin o hindi. May ganun nga. Totoo yun. Yeah, may ganun din akong experience nga na pagkabayan daw sobrang higpit, Ano yun, meticuloso. kunyari under HR na yun, yung mga ganon. Mataas yung quality, quality mataas ang standard talaga. So far naman, hindi pa nun ako na-interview na ano yun yung pag-apply. Basta binasa lang yung CV ko, pasok sa banga. Tapos, naging 2 days off. 2 days off ka. Huwag na. Makita tayo ng Basta pasok sa banga yung akin. At dahil dyan, so mga beshi, kayo ba mga nanonood nitong podcast na to, kayo ba naka-experience ng crab mentality? Or, at honest question, ikaw ba? O, di ba? Oo, ikaw ba minsan naging crab? Di ba? So, walang judgment. This is live unfiltered. Comment nyo dyan sa baba, guys. Sige, mag-comment kayo. May share muna ako isa. Go. Nakakatawa kasi nung ang tagal kong nakauwi sa Pinas, di ba? So, ang naging chismis na pala dun sa Pinas, nagti-TNT na raw ako. Oo, kasi parang 5 years ata ako bago makauwi. So sabi na hindi na yung makakauwi kasi TNT na yan sa ano. Illegal na pala. Oo, sa Dubai. So parang, sige. Oo, yun. As part ng crab mentality, huwag kayong ganun mga iba. Basta mag-comment kayo kung ano gusto nyo dyan. Gusto kong yung magdagdag doon sa sinabi ni Dudong na yung iba yung perception natin sa mga nag-a-abroad, di ba? Na nung tayo nandun pa tayo sa Pinas, pag may mga kamag-anak tayong galing abroad, pag ito lang yung binigay, kapag kukumik, ang damot-damot naman, ang kuri-kuri pot. Oo, kunyari isang chocolate. Chocolate, di ba? Ngayon, nandito na ako, parang ang hirap, parang medyo nga parang kasi iba budget mo lahat eh. Oo. Gusto mo magbigyan lahat, kaya hindi ka makabigay ng madami. Isa pa din dyan sa crab mentalities, yung, kunyari, nabigyan siya, tapos nakita nung iba, wala. Di ba? Parang, bakit siya meron? Sige. Bigyan ng iba yung binigay mo. Bakit yung kanya chocolate sa akin sabon? O kaya naman. Ganito din yung isa, for example, kasi yung una, yung mga kakilala kong nag-abroad, so hindi ko alam na ganun pala ang feelings, di ba? Na ito lang yung kayang ibibigay. Kasi hindi ko pa naintindihan yung buhay abroad nga. Ano yun, kakayo talaga ka, magtatrabaho. So may time na nagtampo ka? Ay, hindi. Sobrang tampo talaga. Kasi hindi ko nga na-experience. Sobrang tampo pala. Siya pala yun. Ayun pala yun. Mali yung tanong ko. Sobrang nagtampo ka ba? Oo, kasi nga hindi ko naman alam na ganun pala. Kasi nga hindi siya binigyan ng sabon. Kakayanin ko talaga mag-abroad. Tapos mas lalo na yung magpa-package yata, balikbayan box, ganon. Sabi ko, pag bukas, wala ka ding part dun sa... Kasi hindi ako bilong sa family pad nun eh. Kasi nga, never lang. Sabi ko, balang araw, ako din magpangudgod ng papakid. Ngudgod, balang araw! Huwag naman sa pangudgod. Oo naman, kasi nga, pag-ipunan din mo yun eh. Parang hindi ka din gagastos kakain. Parang hindi ka lalabas. So, at least nakagahon yun na ano yun yung family mo nung package, di ba? Yes, di ba? Basta, sa mga napangudngod dyan, ni sa Dudong. panangudngod ni Dudong dyan, sana mag-thank you kayo kay Dudong. Huwag niyo kakalimutan kasi mahirap po talaga magpangudngod ng mga pasalubong. Yes, at saka pag may mga pamigay, mga OFW, huwag na kayo mag-compare kasi ang dami naming ni-risk, ang dami naming iniisip pa kung kanino ba to, kanino ba yan. Kaya maging grateful na lang kayo na may natanggap. Kahit sabon lang yan na Oo, kahit sabon. Actually, yung sabon talaga. Sintol. Okay sa akin talaga magpadala ng sabon kasi okay ko siya pangudngod. True. Hindi naman kasi yung nakatanggap din ako ng first time nga package, iba talaga yung bango ng package at saka yung sa grocery, di ba? Kasi amuyin mo yun. Sama-sama na yung amoy. O, di ba? Good item. Durog ba? Ay, hindi naman. Iba talagang amoy, parang halo-halo na yung pagtanghap mo ay abroad galing. Bago pa tayo maging high sa amoy ng mga package dyan, Dudong, let's proceed na sa ating unfiltered pulot for today's episode, sa ating pinag-usapang topic na crab mentality. Ano yung mga magiging take-away nyo sa napag-usapan natin about crab mentality? Take-away ba? Ano bang natutunan mo? Ano bang kineme? Unahin ko na, Dong, para may example.
Ako sa akin naman is parang napag-usapan na rin naman natin. Siguro talagang mas maganda talaga na pag-angat sa buhay, hindi lang ikaw yung mag-isa. Mas maganda yung kung may aangat ka na may kasama. 'Di ba? Imbes na hindi lang ikaw yung magsa-success, mas maganda sana talaga na makatulong ka rin sa kapwa mo for them to succeed din sa buhay. So, At saka yung number one na tulong is hindi siya yung tulong na kailangan kitang tulungan, maging masaya ako sa mga wins mo. Tulong na yun. Parang hindi, tsaka hindi mo na yun kailangan pang i-judge. Kung masaya siya, dahil masaya siya, ibigay na natin sa kanila. Oo. Wala nang ibang na natin yun sa kanila. Oo. Ikaw, okay. Sa akin siguro yung kung siguro magpo-post ka man sa social media, it's not you're bragging about sa mga gamit na meron ka or whatsoever, kasi gusto mo lang din namang paramdam sa sarili mo na pinaghirapan ko to, alam mo yun, ito yung pinangarap ko, kaya nakuha ko na to. Parang maging inspirasyon. Yes, may mga bashers dyan talaga na, ay, bakit mo kailangan pang i-post, nagmamayabang ka lang. True. Well, isipin nyo na yun kung gusto nyo isipin nagmamayabang ako, pero sa sarili ko kasi, alam nyo kung anong pinagdaanan. Alamin nyo muna yung pinagdaanan ng isang tao bago nyo i-bash. Ikaw, Dong, anong natutunan mo sa chikahan natin? Yung kung anong na-achieve ko, kailangan ko talaga i-post kasi deserve ko din yun. Yeah, pinaghirapan mo yun. Pero flash namin ng picture with the snow. Tapos yun, basta post lang ng post. Diba? Anong masasabi mo dun sa mga tao na inisip mo rin dati na nandito sa Dubai, ngayon nandito ka na, ngayon sila naman ngayon yung nag-iisip na parang kasi yung isa naman dati, napagsabihan kasi ko, kapag inggit, piket. Yun, binalik ko din sa kanila. At dahil naman dyan, hingin naman natin yung yung unfiltered pulot ng ating man behind the camera na si Nolan. Ikaw, Nolan, anong Huwag mong binubuka yung mata. Binubuka yung mata mo, masisira. Ano daw? Yun nga, yung unfiltered pulot mo sa chikahan natin about crab mentality. Ikaw, what's your take sa may mga napag-usapan? Kung nakikinig ka lang naman, go. Hindi naman kasi ako naniniwala sa destiny. It never worked for me. People kasi, di ba, naniniwala sila sa ganyan. If it's for you, it's meant for you. Pero kasi I believe sa sarili ko, it has never been applied. Kaya for me, I always make my own opportunities. I weigh my options. So, to those people na naghihila, sabi nga ni Kim, sino muna yun? Sorry, si Nick. Kasi tawag ko sa kanya Kim. Kim. Okay, Kim, go. okay. Yun nga na before you bash, before you say something negatively, pass judgment, tignan nyo muna or isipin nyo din kung ano yung nilakbay ng tao. Like, in my position right now, meron kasing, sa industry ko, meron kasing younger people that are on the same level as me. Pero kasi, iba yung path nila, iba yung path ko. And whenever I think about this, I just look back and see how far I've gotten. Yun lang. So, crab mentality for me, dyan ka, kung if that's your way of thinking, hindi ka aasenso talaga. True. Kaya persevere lang. Look at yourself, look into the mirror. Self-reflection is very important. I think that's it. If kung naiinggit ka, you have to find your own way to also succeed. My path is not necessarily your path as well. Correct. Yun lang. Very well said, Nolan. Ingat sa pagpikit ng Nolan. Ayan. Basta inggit, pikit! Charay! Hindi, yun pa. Thank you so much, Nolan, for very insightful, unfiltered pulot. Dahil dyan, ang saya ng chikahang to. Dami natin natutunan, di ba? Yes. Ay, ako pa daw. Nakasabi na siya, di ba? May pinuturo siya. Ano? Nakasabi ka na, diba? Pulot? Ano? Ay, hindi pa ba? Ay, hindi pa ba? Hindi ba? Sige, go. Ba't ba ganun siya? Nagugulat ako. Pinifinger ka niya. Tara! Ako, yung pulot ko, number one is, kasi yun talaga yung naniniwala ako na kung hindi ka contented, hahanap ka talaga ng paraan para mainggit. Or yung kasiraan para sa iba. Diba? Oo, tama. Tulad nung sa bahay na to. Ang ganda na sa akin. Ang ganda na to. Hindi, tsaka, based on my experience, yun nga, nakwento nga na parang nag-TNT ako. So, alam mo, ang ginawa ko, tinawanan ko na lang. Oo, parang bahala na kayo dyan, basta ako ganito dito. Parang natutulog ako ng mahimbing at wala akong sinisiraang tao. Alam mo yun. So, ang bottom line is, maging okay tayo sa sarili natin. Tsaka ang insecurity ilagay sa posisyon at gawin nating inspirasyon para makatulong
and para umasenso rin sa buhay. Correct. Amen? Amen. 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 Yan. Kuan. Kuanta pala. Kuanti na pala to. So, tsaka isa pa guys, yun nga, last na lang, yung crab mentality is talaga nag-root siya sa inggit. And guys, remember, inggit ay isa sa deadly sins. Original sin natin. Sa amin sa 7 deadly sins yung enemy. Yes. So yun, huwag tayong maging Pero hindi naman sa totally nga inggit kasi matcha-challenge ka din sa inggit. Kasi kung kaya mo, hindi naman yung na inggit nga, parang gusto mo din abutin. Gawin na, imbis na talagang because of inggit, may gawin kang masama, may sabihin kang masama tungkol sa ibang tao, gawin mo nga siyang challenge na tulad ng ginawa mo para maging inspiration ba? Yes. Alright, so that's it, Beshi. Thank you so much sa panonood ng episode na to. Sana may mga natutunan kayo. Kung may mga comment pa kayo, comment nyo lang sa baba. Pag-uusapan din natin yan. At kung may gusto pa kayong topic na pag-uusapan namin, chika nyo na lang din dyan sa comment, guys. Again, it's me, Greg. With me is Manong, Carlo, and Dodong IC. Maraming salamat sa panonood ng podcast namin na pinamagatang Life Unfiltered! See you next time! Bye! Mga alimasang. Charas!